Nagbabala naman ang ilang doktor sa paglunok ng perang papel. Delikado raw yan at pwedeng hindi ka na makakain pa. Nagbabalik si Shaila Francisco. Ang paglunok ng umano'y pera ng tauhan ng Office for Transportation Security, unang beses raw na naitala ng ahensya. Kaya palaisipan din sa mga investigador ang modus na ito. Nag-level up sila, so bago ito ngayon. Pero our investigators are suspecting na bakit niya nilunok. So siguro, alam na niya na masusukol na siya. So yun yung isang desperate niya na lunokin. Pero kumbinsido ang ilang doktor, pinaghandaan talaga ito. May tinatawag tayong body stuffing or body packing. Usually sa mga illicit drugs yun. So, mukhang kasi nakahanda na yung tubig eh. So, alam na niya na lulunukin niya. So, yung tubig makakatulong sa paglunok, no? Mapupush niya yung object or food, panulak kumbaga. Pero posible nga ba ito? Ayon sa mga doktor, pagkalunok kasi, unang dadaan yan sa tinatawag na esophagus, isang makipot na daanan na maghahatid sa mga ipinasok sa bibig papunta sa sikmura. Yung lapad ng ating esophagus, yung dinaraanan pagkatapos lumunok, may kukumpara sa lapad ng 20 peso coin. Ngayon, wala namang problema kung pagkain at namang inumin yung pumapasok dito dahil natutunaw naman or lumiliit pagkatapos natin nguyain. Ang problema, pag nagpasok ka ng mga foreign objects, lalo na yung malalaki at matitigas na mga bagay. Sa kaso ng pera, kaya kasi siyang matupi para magkasya sa esophagus. Ang problema, hindi yan madadigest o matutunaw. So yung pera gawa sa fiber. Yung US dollar bill, if I'm not mistaken, gawa sa cotton and linen. So gaya ng papel, no, pag nabasa natin, 'di ba? Ang lambot sobra. Pareho lang 'yan sa pera. Pag sinundan natin ng tubig or nabasa ng ating digestive secretions, lalambot din siya. So mas mabilis siya makakadaan sa ating bituka. Dahil hindi natin na-digest ang pera, gawa kasi siya sa fiber, so malalabas natin siya ng buo. Usually, 10 to 72 hours ang gastrointestinal transit time, pero sabihin na natin 1 to 2 days. Delikado yan, lalo na kung bumara sa esophagus at posibleng butasin ng intestine. Oras na mangyari yan, maituturing na itong medical emergency. Kaya payo ng eksperto, huwag itong gawin. So mas malaking disgrasya pa ang mangyayari sa inyo. Yung risk sa common tao, syempre hindi ka na makakain. Kasi huwag nyong gawin yon kasi mapapagastos lang kayo. For sure, ma-hospital kayo. Tapos syempre maraming gagawin sa inyo. Pwede kayong ma-endoscopy, pwede pa kayong maoperahan. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.